At nandito na naman tayo sa ating no contact update segment sa araw na ito, August 20, ano ngayon, 27 at 26, 2026. So bago natin no, pag-usapan ng real-time energies ng person ninyo, bati muna natin everybody. Hi and hello there everyone, my name is Yan. Welcome new subscribers. Returning instant buyers, puyaters, thank you so much sa inyong walang sawang love and support for me. So by the way, itong ating segment na ito no, ay real-time energies. Ibig sabihin energy po ng person ninyo ngayong araw na ito or ngayong mga oras na ito. Yun po ibig sabihin nun. So, pwede mo i-pause ang video na to for a while at isipin siya. And then, i-resume back mo na lang once na done ka nang gawin yun because that is one way of setting your intentions. And, kung di mo pa meron pa tayong isa pang channel link down below lang sa ating description box. So, if interesado, click lang yan para makarating kayo there. And everyday nag-upload tayo ng collective readings for all signs doon. At yun nga tayo, gender dito, by lalaki, LGBT, lahat tayo welcome. So, please just take only what resonates. So, sa ating mga bagong viewers, kamusta? Welcome po. My name is Yan. And sa aking mga returning instant buyers, thank you so much. Thank you rin kay Archangel Michael, Guardian Angels of Collective. Can we get real-time energies about this person here sa isipan ni Collective? So, mga tumatambay lang. Paalala naman kukuha rin dito ang energies ng person mo dahil kumukonek sa'yo. Ayan, o. Yes, ganun yun. Kahit na parang wala ka namang intensyon na makuha yung energies mo dito, eh nandito ka kasi. Ganun ba yun, Miss Yan? Oo. Okay, ganun yun. Okay, kaya just take only what resonates. Okay, so let's go ahead and check the real-time energies ng person mo. Meron siyang 2 of coins. May pinag-iisipan siyang dalawang bagay. It has something to do with death and rebirth. 2 major arcanas na. The High Priestess ay here. 5 of Wands nandito din. 7 of Cups, Page of Coins. Bottom of the deck, 3 major arcanas. Justice, 7 of Swords, and the 6 of Wands. So, kung ano man ito pinag-iisipan niya, gusto niya maging matagumpay yan. Parang lumalabas dito na parang bitag ito or bait, pain, pero hindi ito yung magkukos ng harm sa'yo. Lumalabas lamang na maaaring mag-offer siya sa'yo rito ng bagay na hindi mo kayang tanggihan. Yan. So, nakita ko kasi dito na parang tina-try niya gumawa ng paraan para maka-connect sa'yo, pero parang may energy ng avoidance with the 7 of Swords. Parang ikaw ito na either ayaw mo or tinatanggihan mo 'pag alam mong sa kanya galing yun or siya yung kakausapin mo. Kaya nag-iisip siya rito ng iba pang ways or paraan. So, with the death or rebirth, parang siya ito na kung susukuan niya na tinatanggihan mo at iniiwasan mo lang siya dito, ang mas pinipili niya na options mula sa dalawa na yon ay tuloy pa rin. Kasi gusto niya ng rebirth kaysa yung ending sa inyong connection dito. So, lumalabas na ngayon, ibang strategies naman ang iniisip niya ngayong araw, offer niya hindi mo daw matatanggihan. So, puwedeng humingi siya rito ng tulong ng iba kasi nandito yung 5 of Wands pero iniisip niya pa sino yung kokontakin niya. Ayan, oh. Kasi nakikita ko rito na konti lang daw ang circle of friends mo or konti lang yung mga tao rito na parang ka-close mo. So, nahihirapan siya or mahihirapan siya ritong mag-isip sino yung makokontakin niya. More likely online ito, no? So, nakikita natin dito na kung konti lang ang circle of friends mo, may chance na ang side ng mga yan ay nasa iyo. Kumbaga parang yung favor ng side ay nasa iyo. Ikaw yung kinakampihan nila, no? Ikaw yung mas pinapanigan nila, no? Sa'yo sumaside, in other words. Kaya niisip niyang baka mahirapan siya rito. Pero maaari pa rin yan ang bagay na i-try niya para mag-work at maaring magtagumpay ng mataas na tsansa ang kanya ritong plano. Yan. So, paano nga ba yun, Miss Yan, na offer ni hindi matatanggihan? Pwedeng ganito. Puwedeng makiusap siya sa isang ka-close mo 'no, na magpupunta kayong dalawa dun sa isang lugar 'no, nando'n din siya. Eh, kumbaga parang hindi ime-mention itong person to like let's say magpapasama yung friend mo na na nakisuyuan or pinakisuyuan niya. So, ikaw, "Oh, sige samahan kita dun." 'Yan 'no. Eh, di oo ka, 'yan 'no. Kasi nga wala ka namang alam mo lang sasamahan mo yung friend mo. Pero hindi mo alam yung friend mo
maaaring pumayag na dito 'no, sa person na ito para madala ka dun para magkausap kayo. Hindi talaga yung purpose is yung may bibilhin kayo or what 'no, kundi yung para nandoon ka rin sa place na yun. Because dito nakita ko that you do not want to move your feet papunta sa direksyon ng tao na ito kung wala namang dahilan or maganda ritong dahilan kung bakit mo yun gagawin, you know? Kasi with the high priestess ang tagal niyang nanahimik dito, so parang ikaw, bakit naman ako makikipag-usap, ang tagal-tagal niyang nanahimik tapos ngayon wala naman ang dapat pag-usapan or hindi na importante tapos gusto niya mag-usap, you know? So, parang gano'n yung energy mo, tama. May point ka naman dun. Pero yun nga, ang iba naman dito, puwedeng hindi gagamit ng ibang tao dito, pero puwedeng siya ito 'no na na let's say binyag 'no, tapos kukunin din siyang ninong at ninang 'no. So, parang yun naman yung gagamitin niya, 'yan 'no. Isa-suggest niya, "Kunin mo ring ninang or ninong si ano, collective," ganyan 'no. Para yun ay, mangyari sa kanya rito 'no, na side na siyempre pagka gano'n 'no, eto wala naman tayong relihiyon dito, pero kunwari binyag yun 'no, I don't know lang. Iba-iba naman ang paniniwala 'no, bawal daw tanggihan yung 'pag kinukuha kang ninong at ninang bawal daw tanggihan, 'yan 'no. So, puwedeng literal na gano'n 'no. So, just take only what resonates. So, I do respect each and everyone's religion and beliefs right in here, traditions as well 'no. So, eh, ayun nga 'no, so maaaring, yun ay bagay na sige hindi ka makakatanggi kasi ikaw na yung ninang niyan, ikaw na yung ninong nung bata na gano'n. Eh, di mo alam ninong din pala siya. Or ninang din pala siya 'no, so nandodo'n din siya sa kung nasaan ka sa parehas na oras, parehas na araw, under the same sky, 'yon. So ang gusto niya lang talaga rito 'no, is magkaroon rito ng pagtama 'no, ng inyo ritong koneksyon at hindi lang basta nagpa-parallel kayong dalawa 'no. So this person here, gusto niya na rito ng parang, makahinga, I mean. To breathe dito 'no, hindi naman yung as in fresh air na alam niyo na magiging maayos ito in an instant or in a snap of a finger, pero itong person na 'to just want you na nandodo'n muna sa iisang place, hear him or her out 'no, pero ang iniisip niya rito, paano niya 'yun gagawin ngayon? So, ngayong araw na 'to ay dedicated 'no, alam ko na ngayong araw na 'to ay Miyerkules mga babes 'no, at may mga pasok sa mga trabaho 'no, pero kahit na siya ay nasa trabaho, mapa-work from home man 'yan, nasa office setup man siya or nasa field work or kung ano man 'to 'no, siya man ay, sa negosyo man niya rito 'no, I do see that this day is dedicated dito sa ganitong klase ng kaniyang thoughts sa mind. Yung offer na hindi mo matatanggihan 'no. So, iniisip niyo rito may mga upcoming events ba yung parehas niyo ritong kakilala na parehas konektado pa rin sa inyo? Baka naman yung anak niyo bibinyagan na o baka ikakasal na siya 'no, ganyan 'no. Pagpa-partnerin mo naman kami ni collective sa kasal mo, mga gano'n 'no. So, parang parang yung energy nito maisip mo na hindi niya sinadya kundi pinagtagpo kayo ng tadhana, yun yung gusto niyang pagmukain. Gano'n ba yun Miss yan? Oo, pero siya yung gumawa nun, you know, 'di ba? Parang ang gusto niyang isipin mo nagkita kayo na nandodo'n din siya sa parehas na lugar 'no, so ibig sabihin nun maisip mo na baka nga, siguro baka ito na yung time para mag-usap tayong dalawa, sige basta ka na, parang gano'n energy 'no. Ba't gano'n naman yung ano mo Miss yan, kasi gano'n yung magiging energy mo, tatarayan mo siya or susupladuhan mo siya dito 'no. Sige na nga, baka nga talaga gusto na ng tadhana na mag-sorry ka sa'kin, sige mag-sorry ka na sa'kin, sasabihin mo go, sa mga gano'n 'no. So, whether humingi siya rito ng favor sa friend mo, basta may gagamitin na ring ibang tao dito, eh, ano, makikisuyo siya, makiki-favor siya, 'yan. Pero yung iba puwedeng literal na magsa-suggest kagaya ng, "Uy, gawin mo namang ninong or ninang si ano, collective tapos ano, o kaya pag-partnerin mo naman kami sa kasal." 'Yan, oh, yung mga, bridesmaid, mga ganyan. Mga abay, 'yan, mga gano'n. Gawin mo naman maid of honor si ano, kasi ako yung best man, mga gano'n, 'di ba? So, parang yung pagmumukhain niya, "Ay, mag-partner kami dito," parang ganyan. "O sige na nga, pakikinggan ko na 'to," mga gano'n. So, ang gusto niya lang mangyari dito, wala na siyang pakialam dito kung ito man ay isang event or isa man itong klase ng pagtitipon 'no, basta ang gusto niya rito ay
magkaroon ng pag-uusap. Yan, yung nakikita ko dito. So, etong person na 'to ay naghahanap ngayon, naghahagilap ngayon 'no, ng mga upcoming events na puwede niyang isagawa or tinitingnan niya rin dito yung either schedule, doesn't have to be events 'no, schedule na alam niya na puwedeng alam niya yung rest day mo, alam niya kung kailan ka walang pasok or kaya kailan naman siya rito puwede rin, 'yan, oh. So, parang gano'n. Susubukan niyang pagtamain yung inyo rito 'no, na daanan para magmukha kayong itinadhana. Na nagkita kayo sa iisang lugar, pero yung totoo minanipula niya yun, oo. This person here manipulated this to make it appear to you that this is somewhat orchestrated by the divine, 'no, so that pakinggan mo siya, you know. Kasi nga this person here, alam niya that you are a fan of tarot energy readings and you strongly believe in divine unseen forces like universe, God himself, deities, and even fairies, you do believe that, no, and other entities, no. So alam niya rito na matindi ang paniniwala mo sa destiny. Na alam niya, no, na yun yung dahilan kung bakit ka busit na busit din sa kanya dahil naisip mo na siya tadhana mo way back din pero gumuho yun or nasira yun ng bahagya dahil sa naging kasalanan niya sa'yo, yun, 'di ba? So yeah, okay. Gusto niyang gamitin yung paniniwala mo sa tarot or energy readings 'no, para pakinggan mo siya, yun. Kasi naniniwala ka 'no, na baka muli kayong pinagtagpo kasi may dahilan 'no. Baka kailangan niya mag-sorry sa'yo or baka kailangan niyang meron ditong sabihin sa'yo or baka may kailangan ka ritong marinig na matagal mo nang hinihintay na gusto mong marinig mula sa kanya rito, ng pag-amin ng kanya rito mga kasalanan or meron pa siya ritong mga kailangan dito 'no, na pagbayaran sa'yo, yung iba pera yun. So whatever the case may be, just take only what resonates pero yun ang nakikita ko here. Okay, so yeah, sa inyo pa rin naman 'yan 'no, pero nakikita ko dito madadala talaga kayo dun sa lugar na yun. Bakit? Or sa sitwasyon na yun. Bakit? Kasi kung gagamit ng ibang mga tao dito, hindi mo maiisip na itong mga tao na ito 'no, ay papayag, pero merong mga papayag talaga rito pero pahirapan yun. Kaya nga iniisip niyang mabuti sino ba ang kanyang mga puwedeng lapitan diyan, kasi lahat 'yan nasa side mo. Lahat 'yan ikaw ang pinapanigan. So, maaaring nag-iisip siyang mabuti kung sino sa mga 'yan, okey. So, yung iba naman doesn't have to be na super close mo, pero yung person na yun ay isa sa mga tao na nasa mundo mo. Like let's say, yung tao na yun na konektado rin sa kanya baka magpapa-celebrate 'no, ng birthday, nandudun din siya o baka naman magbibinyag kasi may anak, yun o baka naman ikakasal na nga, yun, 'di ba? So, may mga gano'ng senaryo, 'yan ang tinitingnan niya rin dito. Yung iba wala namang gano'n pero maaaring gumawa nga ng senaryo, okey, like, "Sumama naman ako kasi kailangan ko ng extra na taga-bitbit." Mamimili kasi ako ngayon, eh, mga gano'n 'no. So, may mga ganiyang klase ng eksena or entrada 'no, so mga gano'n. Okey, tapos andudun din siya na hindi mo maiisip na yung friend mo 'no, ay parang ito ba ay setup or pumayag yung friend mo sa ganitong klase ng ano kasi, eh, this is something here na pahirapan na na hihingin ng person mo. So, kung sino man yung taong mahihikayat niyo diyan na malapit sa'yo, maaaring humingi yan ng or maaaring magsabi yan sa kanya ng dapat hindi yan malaman ni collective baka sabihin niya kinakampihan kita. Pero sige, kung ano yung sasabihin mo sa kanya baka deserve niya ring marinig yan kung magso-sorry ka, go na. Pero wag mong sabihin na pumayag akong pinakiusapan mo ko, ayan o. May gano'n kasi akong nakikita ritong deal. Kasi nga parang ayaw rin naman talaga kung sino man yung papayag dito parang ayaw rin talagang palapitin itong tao na 'to sa'yo. Pumayag lang kasi parang alam mo naman 'no, every human kung may bad side, meron ding good side. So, parang yung friend mo na 'yan or kung sino yung malapit na 'yan, alam ng tao na 'yan na may utang 'tong sorry sa'yo 'to, kaya papayag 'yan, yun, 'di ba? So, whatever the case may be, just take only what resonates here. Capital letters muna tayo, we have G, J, T, Victory B, R, U, A, S,
And last but not the least, D as in dog. Okay, para naman sa ating small letters N, P, O, R, R maaring dalawa doon ito. We also have here E, ganun din sa E, dalawa din ito. And last but not the least, we have Y. So, ito yung mga mensahe na nakuha ko para sa'yo, babe. And kung gusto mo pala, no, ng message from the past, no, kung yung person ba na nakakonect mo, no, ano ba yung parang mga gusto niyang sabihin sa'yo, no. Others, ina-avail yun for closure, parang dun nila malalaman kung ano pa bang tingin sa kanila ng person nila para alam nila kung magmo-move on na sila o hindi or dapat pa ba ilaban. So, okay. So, kung gusto niyo na i-avail yan, mag-message lang sa nakikita niyo sa screen dahil princessrokr@gmail.com. So, yeah, iwan ko sa inyo mga mensahe na to. Again, I'm Yuriana, only for the girls and Yana, do not for the boys. Sarang ngayon, love and light, kidara. Annyeong.